Ang daming pumuputak dyan. Ang mahal, 100k, 300k. Hindi nyo lang kasi kayang bilhin. Kaya umiiyak kayo. Eto na nga mga kapengyo, no? Awit Gamer sumagot na o nagsalita na about nga dito sa issue ngayon kay Pio Balbuena, na kung saan dapat suportahan na lang daw, wag nang ibaba. Kumbaga ayaw daw ba natin na maging proud na kumbaga meron tayong mga caps na tumataas gaya ng sa ibang bansa, no? Kumbaga yung value. Para sa akin mga kapengyo, wala namang problema talaga sa presyo na gusto ni Pio, no? At si Pio hindi naman talaga siya yung nagbebenta ng mahal, kung hindi yung mga reseller nga, na kung saan yun nga raw yung mga tambay na tinutulungan ni Pio Balbuena. Pero ang atin lang kasi dito mga kapengyo, no, wag na lang sanang gayahin, no, yung mga nasa ibang bansa, kasi nga naman paano natin may pagmamalaki sa sariling atin kung nanggagaya naman tayo, di ba? Ang hirap mahirap yung sitwasyon talaga. Pero syempre, panoorin natin dito kay Awit Gamer kung paano niya pinaliwanag yung sarili rin niyang opinion, no? Pakinggan natin. Ito kasi yan mga tol. Dito sa Pilipinas, wala naman sigurong masama na gumawa tayo ng sariling brand natin. Dahil bansa din naman tayo. Yes, Nakatulad ng ibang naman bansa na gumagawa ng mga branding para ilabas sa iba-ibang bansa. Sa bansa, yes. Ganito yan. Like example, Don Wamos. Si Don Wamos naglabas ng kanyang cup. Ang cup niya ay di ko alam kung magkano to, pero wool to wool. Maganda yung pagkakagawa sa kanya. So may branding siya, mga tol. May branding siya, sarili siyang brand. So pwede niya tong ibenta kung magkano gusto niya. Yes. Kasi bakit? Una sa lahat, ang binabayaran natin is yung pangalan. Yung pangalan nung nagbebenta, hindi yung item, no? Kasi ganito yung mga tol, Si Pio Balbuena, bago niya gawin yung cup game na yan, yung ini-issue nyo, talagang maraming oras na ginugol siya dyan, yung pagod at hirap na ginugol niya dyan, talagang sobrang solid ng ginawa niyang pagod, hirap. Alright, sige, tama naman yung sinasabi ni Awit na kumbaga kinumpare niya sa kuya niya kay Wamos nga. Kung lumabas nga yung cup na yon, anytime pwede niyang ibenta kahit magkano, which is totoo naman. Talagang wala tayong pakialam doon, no? Kahit si Makagago, dapat talaga wala siyang pakialam doon, kasi kahit sino mag-price nun, basta produkto niya yon, walang problema. At yung sinasabi naman dito ni Awit about sa pagod, puyat, oo, alam naman natin na nagpagod talaga si Pio dyan. Pero ang punto kasi rin dito ni Makagago na hindi nyo nga masagot-sagot, no, yung paggaya nga sa ibang bansa, which is hindi talaga maganda. Dapat talaga yon mga kapengyo, walang pinaggayahan. Dapat sarili talagang atin, para lahat tayo magiging proud tayo sa sarili natin sombrero. Parang ganito, respect, no? Eto, respect Jordan to mga kapengyo, no? So yan, ginawa yan ng designer ng Jordan. So siya nag-isip niyan, sila nagpakapagod dyan. Tapos makikita nyo sa Pilipinas, may gagaya rin ito, pero pinalitan lang ng tambay. So ano yung sa tingin nyo na magiging reaksyon ng mga taga-ibang bansa pag nakita yung cup na yun? Siyempre marirealize kagad nila, uy, yung respect na cup yan pinalitan lang ng pangalan. Gaya-gaya pala mga Pilipino. Diba? Yun yung pinupunto rito. Oras, lahat ginugol niya, diba? So doon pa lang mga tol, hindi na natin mababayaran o matutumbasan ng pera yung ginawa niyang effort para sa mga taong sumusuporta sa kanya. Yung mga inaalok niya, hindi para i-please kayo na bilhin yung item na binebenta niya. Yung binebenta niya is para doon sa mga taong solid na sumusuporta sa kanya. Taong humahanga sa kanya. At taong pinapanood siya. Ang dami kasing nakiki-issue dito, nakikisawsaw na mahal-mahal. Wala na po kay Pio Balbuena yung issue na mahal. Siya, ito sabihin sa inyo siya yung nagbebenta ng mga sa reseller ng 1,650, 2,000. Etong si reseller, bahala ka na. Kaya nga tambay Hindi tambay yung bebentahan mo. 'Di ba? Tambay ka to riches. Yun yung sabi niya, tambay to riches. Ibig sabihin, Ako si Pio Ako si Pio, ikaw yung tambay. Halika dito. Mag-ipon ka ng 1,650, bibigyan kita ng isang cup. Ibenta mo yan, hindi sa tambay. Baka porkit nakalagay dyan, tambay, sa tambay mo na ibebenta. Yung mga taong umiidolo sa'yo at riches ang pagbebenta mo. Yung may pera. Ngayon,
Si Pio. So ito na nga no, yung sinasabi ni Wamos sa mga ilang video nga niya, no, na hindi rin maintindihan ni Wamos, na kung saan ang sinasabi ni MG doon, mga kapenyo, kung tambay ang bebentahan mo niyan, dapat presyong pangmasa. Alright, nandito na nga tayo, no, hindi na nga pangmasa yung tambay talaga. At sinasabi ni Awit naman dito na ang gusto nga ni Pio, ibenta ito sa mga taong may kaya sa buhay, or yung mga OFW na may trabaho at makikita ng malaki sa ibang bansa, which is talagang okay naman yon, no? Pero ang ibig sabihin kasi ni MG, kung tinawag mong para sa mga tambay yan, dapat talaga ang presyuhan ano yan, retail price, kumbaga mababa lang talaga. Pero hindi nga yun nasunod, no? Kumbaga hindi yun yung gusto ni Pio, kumbaga hindi yun yung punto ng Tambay Cup. Ang isang issue pa kasi dito, yun nga, katulad ng pinauulit-ulit ko rito at sinasabi ko nga sa inyo, yung pinaggayahan. Dapat talaga yun yung sagutin ni Pio, para at least tayo lahat mapanatag tayo na okay, ganun pala yun pala yung pinagmulan, kaya niya nagaya yun, ganito ganyan, di ba? Kumbaga paliwanag lang para masampal, no, si MG, kung talagang gusto nyong masampal si MG, kasi nga si MG ko, no, yung naninira ng Tambay Cup. Pero para sa akin may punto kasi talaga etong si Makagago, maganda yung punto, maganda yung pagkakasalita niya, bukod dun sa overprice, dun sa panggagaya, yun talaga yung malaking facts dito, yung malaking issue talaga dito. Binenta ng 1,652 si Tambay Cup. Etong si reseller bumili. Binenta ni reseller ng 7,500. Hindi na kasalanan ni Pio Balbuena. Yes, totoo naman yun. Gustong ibenta yun. Totoo naman yun. Wala nang issue si Pio doon. Wala na siya doon. Kumbaga labas na siya doon. Basta siya, binenta niya yung Tambay Cup, 1,650 o 2,000 man yan, at binili mo, labas na si Pio kung magkano mo ibebenta ng mahal. Which is okay naman yun. Walang problema raw. Negosyo yan Intende? Dahil si Pio ay tumutulong lang sa mga taong nakapaligid at taong sumusuporta sa kanya at reseller na nagpapakahirap para kumita ng pera. Yun yung hindi naiintindihan ng Pilipino. Mga tol, nasa Pilipinas tayo. Alam nating maraming basher, maraming masasabi, pero sana kapwa nating Pilipino, kapwa nating tao, sana sinusuportahan natin. Wag nating hilahin pababa. Dahil tatandaan nyo, lahat ng hinihila pababa, mas lalong inaangat. Hindi naman sa hinihila pababa, no, ni MG. Ito mga kapenyo, talagang iko-correct ko lang din, no, yung salita ni Awit nga dito, na talagang nangihila nga raw yung ibang mga Pilipino pababa. Hindi naman siguro sa hinihila, no. Ang kay MG lang doon is talagang nabutasan niya si Pio about nga doon sa paggaya ng mga colorway, ng branding. Kumbaga iniba lang talaga yung pangalan no? Pati nga yung logo halos gayang-gaya na kung saan dapat naman talaga na magpaliwanag si Pio doon. Pero syempre na kay Pio pa rin yan, mga kapenyo. Kung ayaw niyang magpaliwanag sa tao, wala naman tayong magagawa. Pero kung mademanda si Pio, doon nga yung sinasabi ko, tapos na ang laban. So mananalo si MG. Pero kung mapapaliwanag sana ni Pio, maliliwanagan at sampal sa ibang mga Pilipinong naninira to sa kanya, no? Ang daming pumuputak dyan. Ang mahal, 100k, 300k. Hindi nyo lang kasi kayang bilhin. Kaya umiiyak kayo. Totoo, hindi. Hindi nyo kayang bilhin. Kung ako bebentahan nun, alam ko may value yun Ano ba yung value ng cup ni Pio Balbuena? Okay. Ang value ng cup niya, tol, yung pangalan, yung pagpupursige para alam mo yun, para tumatak sa tao yung tambay. Hindi porket tumatak sa tao yung tambay, magiging tambay ka. Maganda naman talaga yung ganon, no? Napakaganda nga sana talaga. Napakaganda talaga. Kasi kauna-unahan sa atin sa Pilipinas na magkakaroon ng high-end. High-end, ibig sabihin talagang rare, mga magagandang produkto at sariling atin, nakaka-proud talaga, no? Pero syempre, yung gumaya ka sa iba, yun ang hindi nakaka-proud, mga kapenyo. Bagkos nakakahiya pa pag nasita tayo ng foreigner talaga, nakita sa atin na may pinaggayahan tayo. Yun yung pinupunto rito ni MG rin, no? Content nila sa tambayan. So gumawa sila ng branding na tambay. Oo, hindi mahirap isipin yung name ng tambay dahil common sense. Yung common sense naman tambay. Pero mga tol, yun yung binuo nila yun. Pinaghirapan pa rin nila yun. Para mabuo nila yung tambay na yun. So yan mga kapenyo, ano sa palagay nyo?
no, yung naging opinion nga ni Awit dito. At kung gusto nyo panoorin yung full video nito, syempre puntahan nyo na lang kay Awit Gamer sa kanyang Facebook page or YouTube channel, at doon mapapanood nyo yung full video nito. Pero ako, no, okay naman, sang-ayon naman ako doon sa sinabi ni Awit about nga sa kung mag-overprice man yan, wala nang pakialam yung mga ibang Pilipino dyan, which is totoo naman talaga, wala na tayong pakialam doon. Kahit pataasan ni Pio yung presyo niyan, wala tayong paki doon, or kahit yung mga tambay na yung mga reseller magtaas niyan, walang problema ron. At dapat naman talaga ipagmalaki natin yung sariling atin at suportahan natin ang sariling atin. Okay naman yun, maganda naman yung sinabi ni Awit doon. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, hindi nila sinasagot, no, yung issue about sa paggaya nga ng ibang brand, katulad ng mga New Era, katulad ng mga vintage na pinaggayahan ni Pio, na dapat talaga yun ang sinasagot nila dito. No, kasi habang sinasabi lang nila yan yung about sa mga overprice at hindi naman nila sinasagot talaga yung pinaka-issue talaga na tinutukoy ni Makagago about sa paggaya ng brand, wala pa rin linaw to mga kapenyo, hindi tayo malilinawan lahat, no. Dapat talaga si Pio talaga ang magsalita dito, bakit nga, no, nagaya, o bakit may kahawig mismo, pati ang colorway, ang kulay halos parehas, no. Dapat yun talaga ang ma-explain ni Pio para lahat tayo paliwanagan. Kahit si MG mismo mananahimik yan pagka talagang napaliwanag ni Pio, no. So ayan mga kapenyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa panibagong reaction video, at kita-kits na tayo sa mga susunod kong vlogs.